Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 1, Aralin 5, Pagkakakilanlang Geographical. Magandang buhay! Kumusta? Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin ngayong araw? Kung oo ang iyong sagot, simulan na natin. Ang ating paksa tungkol sa araling panlipunan para sa ika-4 na baitang ay tungkol sa pagkakakilanlang geographical. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Narito ang ating mga tiyak na layunin. Una, na ilalarawan ang pagkakakilanlang geographical, pisikal ng Pilipinas. Ikalawa, na paghahambing ang iba't ibang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng bansa. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, subukan natin ang gawain na ito. Look a word. Panuto, bilugan sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy sa bawat bilang. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Isulat ang sagot sa Araling Panlipunan notebook. Number 1. Sukat ng lupain na nasasaklaw ng jurisdiksyon ng isang bansa. Ang tamang sagot, teritoryo. Ikalawa, pulo na nadagdag sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Gran Britanya noong ika-2 ng Enero, 1930. Ang tamang sagot ay Mangsi. Ikatlo, artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas, matatagpuan ang tungkulin ng bawat Pilipinong pangangalagaan at ipagtanggol ang bansa. Ang tamang sagot, dalawa. Ika-4, ito ay nagsasaad na ang isang kapuluang estado ay may jurisdiksyon hanggang sa 200 nautical miles mula sa batayang guhit kung saan sinusukat ang territorial sea batay sa doktrinang pangkapuluan. Ang tamang sagot, Exclusive Economic Zone. Ikalima, doktrinang pinagtibay noong 1982 kung saan ipinahahayag ang jurisdiksyong teritorial ng mga estado sa kani-kanilang mga karagatan kabilang na ang mga katubigang nakapaligid sa bansa, kalapagang insular, mga pook submarina na kinalalatagan ng arkipelago. Ang tamang sagot ay pangkapuluan. Ano-ano ang mga nabuong salita? Una, teritoryo. Ikalawa, mangsi. Ikatlo, dalawa. Ika-4, exclusive economic zone. At ikalima, pangkapuluan. Dumako naman tayo sa ating panibagong gawain. Ito ay tinatawag na word webbing. Panuto, magbigay ng salita na maaari ninyong maiugnay sa pagkakakilanlang Pilipino. Narito ang aking sagot. Pagkamasayahin,
mano, tinikling, lupang hinirang, Pasko, bahay kubo, pagkamakabayan, kultura, at ang panghuli, bayanihan. Maaari kang magtanggal o magdagdag ng iyong kasagutan. Narito ang ilang salita na maaari mong maiugnay sa pagkakakilanlang Pilipino. Una, bayanihan. Ang diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad. Ikalawa ay ang kultura, ang kabuuan ng mga tradisyon, sining at pamumuhay ng mga Pilipino. Ikatlo, pagkamakabayan, ang pagmamalaki at pagmamahal sa bayan. Ikaapat ay bahay kubo, isang tradisyonal na bahay sa Pilipinas na sumasalamin sa simpleng pamumuhay. Ikalima ay ang salitang Pasko, ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo na puno ng tradisyon at kasiyahan sa Pilipinas. Ika-anim ay ang sari-sari store, maliit na tindahan na karaniwan sa bawat barangay. Ika-pito, ang pagdiriwang ng mga patron saints at iba pang kaganapan sa komunidad. Ika-walo ay ang mano, isang paggalang na paraan ng pagbati sa nakatatanda. Ika-siyam ay ang salitang tinikling, isang tradisyonal na sayaw gamit ang mga kawayan. At ika-sampu ay ang lupang hinirang, ang pambansang awit ng Pilipinas. Dumako na tayo sa isa pang word webbing. Ito naman ay tungkol sa katangiang pisikal ng Pilipinas. Narito ang aking mga sagot, maaari kang magbawas at maaari kang magdagdag o palitan ng ibang salita. Una ay maganda. Ikalawa, mayaman sa likas na yaman. Ikatlo, best tourist destination. Ikaapat, maraming beach. Ikalima, mataas na bundok. Ika-anim, magandang tanawin. Ika-pito, tropikal. Ika-walo ay makulay na coral reef. At ang panghuli ay perlas ng silangan. Dumako tayo sa panibagong gawain. Ito ay may pamagat na Anyong Sayo. Panuto, basahin at suriin ang mga nakatalang salita. Pangkatin at itala ang kategorya nito. Narito ang mga salita. Mount Taal, bangus, tamaraw, tag-init, monkey eating eagle, Sierra Madre, Rafflesia, Mount Apo, Sampaguita, Marmol. Waling-waling, South Sea Pearl, Laguna de Bay, Tarsier, Mount Pulag, Chocolate Hills, Ginto, Tag-ulan, Kalabaw, Tubataha Reef, at Gitnang Luzon. Nakaisip ka naman ng mga kategorya na maaari dito? Tingnan natin. Narito ang sagot. Ang mga kategorya ay anyong lupa, anyong tubig, at panahon. Narito ang mga anyong lupa. Mount Taal, Tamaraw, Monkey Eating Eagle, Sierra Madre, Rafflesia, Mount Apo, Sampaguita,
Marmol, Waling-Waling, Tarsier, Mount Pulag, Chocolate Hills, Ginto, Kalabaw, at Gitnang Luzon. Sa ilalim naman ng anyong tubig, Bangus, South Sea Pearl, Laguna de Bay, at Tubataha Reef. Sa panahon naman, syempre, tag-init at tag-ulan. Tama ba ang iyong mga sagot? Kung oo, mahusay! Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga kategorya na iyong nahinuha batay sa mga salita? Ikalawa, paano mo ikinategorya ang mga salita? At ikatlo, ano ang inilalarawan ng mga salita at kategorya na iyong nabuo? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Narito ang isa pang gawain, panuto, kumpletuhin ang graphic organizer sa pamamagitan ng pagtukoy sa heograpikang o heograpiyang pisikal ng Pilipinas. Narito ang mga pagpipilian. P kung panahon, K kung klima, AT kung anyong tubig, at AL kung anyong lupa. Number 1, Gitnang Luzon. Ang sagot, AL. Number 2, Mount Pinatubo. Ang tamang sagot, AL. Number 3, Hulugan Falls. Ang tamang sagot ay AT. Number 4, Banawe Rice Terraces. Ang tamang sagot, AL. Number 5, Lake Cebu. Ang tamang sagot ay AT. Number 6, Tag-init. Ang tamang sagot ay K o klima. At number 7, Sagada. Ang tamang sagot ay AL. Number 8, Big Lagoon, El Nido, Palawan. Ang tamang sagot ay AP. Number 9, Tamaraw. Ang tamang sagot ay AL. At number 10, Butanding. Ang tamang sagot ay AP. Heograpiyang pisikal, klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Tingnan mabuti ang larawan. Mount Pulag, Pagsanhan Falls, Chocolate Hills, at Tubataha Reef. Narito ang mga katanungan. Number 1, ano-ano ang mga lugar na nasa larawan? Number 2, nakarating ka na ba sa mga lugar na ito? Ikwento ang iyong karanasan. Number 3, matutukoy mo ba kung anong uri ng heograpiyang pisikal ang nasa larawan?
Ngayon naman mga bata, pakinggan at suriin ang mensahe na nakapaloob sa awit at sagutin ang mga gabay na tanong. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababago? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi, puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga binta ng Zamboanga? Bulkang Tal, Bulkang Mayon, Beach ng Boracay at La Union. Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. From city to city, 7,100 plus islas sa mahal kong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Nasubukan mo na ba mag-rapid sa pagsanghahan? mag-diving sa Anilaw, mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Duriang Davao, Bangus, Dagupan, Bicol Express at Lechong Balaya. Tara na, biyahe tayo Nang makatulong kahit paano sa pagunlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Nakisaya ka na ba sa pahiyas at maskara? Moriones at ati-atihan, sinulog at kadayawan. Namiesta ka na ba sa Peña Francia, sa Naga? Umakyat sa Antipolo, sayaw sa Ubando. Tara na, biyahe tayo upang ating matamo ligaya at pagkakaibigan, kaunlaran, kapayapaan. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipinas. Tara na, biyahe tayo upang ating matamo ligaya at pagkakaibigan, kaunlaran, kapayapaan. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Halika, biyahe tayo. 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 Narito ang mga tanong tungkol sa napakinggang awit. Number 1.
Ano ang mensahe na nais ipaunawa ng awit? Narito ang aking sagot. Ang mensahe ng awit ay ang pag-aanyaya sa mga tao na maglakbay at tuklasin ang kagandahan ng Pilipinas. Pinapakita nito sa pamamagitan ng pagbiyahe sa iba't ibang lugar. Makakahanap tayo ng ligaya, bagong karanasan at pagmamalaki sa ating bansa. Nagtuturo ito ng kahalagahan ng pag-explore sa sariling bayan at pagiging bukas sa mga lokal na kultura, destinasyon at tradisyon. Number 2. Batay sa awit, ilarawan ang katangiang pisikal ng Pilipinas. Narito ang aking sagot. Ang awit ay naglalarawan ng mga katangiang pisikal ng Pilipinas tulad ng mga bundok, bulkan, burol, lawa at coral reefs. Binanggit ang mga magagandang tanawin at natural na anyo ng lupa tulad ng Chocolate Hills, Mount Taal, Mount Apo at Laguna de Bay. Gayun din, isinama ang mga lugar tulad ng Boracay at ang mga coral reefs sa Tubataha. Number 3. Ano-ano ang mga anyong lupa at anyong tubig na binanggit sa awit? Narito ang aking sagot. Anyong lupa, Mount Taal, Sierra Madre, Mount Apo, Chocolate Hills, gitnang Luzon. Para naman sa anyong tubig, Laguna de Bay, Tubataha Reef, beach ng Boracay. Number 4, sa iyong pakikinig sa awit, ano ang iyong naramdaman bilang isang mag-aaral na Pilipino? Narito ang aking kasagutan bilang isang guro. Bilang isang guro na Pilipino, maaaring maramdaman ang pagmamalaki at kasiyahan sa pag-alam ng kahalagahan ng sariling kultura at likas na yaman ng bansa. Ang awit ay nagbibigay inspirasyon upang mas lalo pang mahalin at pahalagahan ang Pilipinas. Nagbibigay ito ng motibasyon na maglakbay, matuto at maranasan ang kagandahan ng bansa, habang kinikilala at ipinagmamalaki ang kahusayan ng mga Pilipino. Isa pang masayang gawain, roll and tell. Narito kung paano ito gawin. Una, may malaking dice ang guro at ipapasa ito ng mga mag-aaral sa bawat isa habang tumutugtog ang background music. Ikalawa, kapag tumigil ang tugtog, ang mag-aaral na may hawak ng dice ay i-roll ito upang malaman kung anong numero ang para sa kanya. Ikatlo, ang numero na lumabas ay may katumbas na katanungan na kailangan masagot ng mag-aaral. Ikaapat, maaaring magtakda ng oras ang guro sa pagsagot ng mga mag-aaral sa bawat tanong. Narito ang mga katanungan na itatanong sa inyo ng inyong guro. Una, kung mananalo ka ng all-expense-paid trip kasama ang iyong buong pamilya, saan sa Pilipinas mo gustong magbakasyon? Ikalawa, kung papipiliin ka, tag-ulan o tag-araw? Ikatlo, kung ikaw ang magdedesisyon, ano ang pambansang hiyas, ginto o perlas? Ikaapat,
Sa iyong opinyon, biyaya ba o hindi ang katangiang pisikal ng Pilipinas? Ikalima, dahil sa lokasyon ng ating bansa sa mundo na laging tinatamaan ng iba't ibang kalamidad tulad ng bagyo o lindol, ano ang mga paghahanda na karaniwang ginagawa ng iyong pamilya kung may paparating na kalamidad? Ikalima, kung bibigyan ka ng pagkakataon na palitan ang pangalan ng 7,641 na isla sa ating bansa, ano ang ipapangalan mo dito? Ngayon naman, dumako tayo sa paglalapat at pag-uugnay. I am ready. Panuto, sabihin kung ano ang dapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, naninirahan ka sa paanan ng Mount Mayon, isang kilalang aktibong bulkan sa bansa. Ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, dapat maging handa sa mga panganib ng volcanic eruption sa pamamagitan ng pagmonitor ng mga babala mula sa mga otoridad, paglikas kung kinakailangan at magkakaroon o pagkakaroon ng emergency kit. Ikalawa, marami ang turista na umaakyat sa Mount Pulag upang masilayan ang natatanging ganda ng Sea of Clouds nito. Ano ang gagawin mo? Ang sagot, igalang ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran sa pagbisita, hindi pag-iwan ng basura at pag-iwas sa pag-abala sa natural na ekosistema. Number 3, tinayuan ng resort o estruktura ang ilang bahagi ng Chocolate Hills. Ano ang maaari nating gawin? Ang sagot, magsagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran, tulad ng pagsagot o pagsunod sa mga regulasyon sa pagtatayo at pagpapalaganap ng sustainable tourism practices. Number 4, napanood mo sa telebisyon na may paparating na bagyo at ang isa sa mga posibleng tamaan ay ang inyong lugar. Ano ang gagawin mo? Ang sagot, sumunod sa mga advisories ng pag-asa, maghanda ng emergency supplies at planuhin ang mga hakbang para sa paglikas kung kinakailangan. Number 5, patuloy ang land conversion ng mga lupaing agrikultural upang tayuan ng subdivisions, shopping malls at iba pang commercial establishments. Ano ang maaari mong gawin? Narito ang sagot. Suportahan ang mga hakbang para sa balanseng pag-unlad tulad ng pagpapatupad ng mga zoning laws at pagtataguyod ng sustainable land use practices upang maprotektahan ang mga agrikultural na lupa. Gumawa tayo ng isang accordion book. Narito ang panuto. Gumawa ng accordion book na naglalaman ng heograpiyang pisikal, gaya ng klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Gawin itong malikhain, makulay at kaaya-aya sa makakakita nito. Gamitin ang rubric sa ibaba bilang pamantayan. Narito ang mga pangangailangan: colored paper, marker, larawan na nagpapakita ng heograpiyang pisikal ng Pilipinas, glue, gunting, marker, highlighter at scotch tape.
Narito naman ang rubric kung paano ka bibigyan ng grado ng iyong guro. 4 na puntos ang pinakamataas at 1 puntos naman ang pinakamababa. Narito ang pamantayan, kaangkupan, mensahe at focus. Subukan naman natin ang photo gallery. Panuto. Tukuyin ang mga nasa larawan at isulat ang sagot sa iyong araling panlipunan notebook. Pagkatapos, kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtukoy kung klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig ang nasa larawan. Narito ang unang larawan. Alam niyo ba kung ano ito? Tama, ito ay isang rafflesia. At ito ay nasa kategoryang anyong lupa. Ikalawang larawan. Alam niyo ba kung saan ito? Tama, Boracay Islands. At ito ay nasa kategoryang anyong tubig. Mahusay! At narito ang sumunod na larawan. Ano ang napapansin niyo dito? Tama, mga palamig na may sagot gulaman. Tuwing kailan ba tayo natatakam sa mga ganitong inumin? Tama, tuwing tag-init. At ang salitang tag-init ay nasa kategorya ng klima. Mahusay! Narito naman ang ika-4 na larawan. Ano ang ginagawa niya? Tama, ito ay tinatawag na surfing. At ang surfing ay nasa kategorya ng anyong tubig. Mahusay mga bata! Para sa ika-5 larawan, ano ang nakikita nyo? Tama, ito ay durian. At ang durian ay nasa kategorya ng anyong lupa. At ang panghuling larawan ay mga isda. At ang mga isda ay nasa kategorya ng anyong tubig. Para naman sa ating pagsusulit, narito ang panuto. Ilarawan ang mga sumusunod na heograpiyang pisikal ng Pilipinas, gumawa ng isang sulat para sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa upang hikayatin ang mga ito na magbakasyon sa Pilipinas. Ito ay may 10 puntos. Narito ang isang halimbawa ng liham. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!